Akala ni Sandra tuloy na siyang mawawalan ng pag-asa na may tutulong sa kanya sa miserableng sitwasyon niya sa mga sandaling iyon. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman niya ang pagkapli ng kanyang mga talampakan dahil sa mga galos at pandidiri sa mga putik sa kanyang katawan na hindi niya alam paano pa lilinisin. Lalo lang tumindi ang galit niya sa kanyang ama. "Look what happened, Dad." She gritted her teeth nang mapansin niyang malit na sugat sa kanyang binti. "Sa tingin mo mapapatawad pa kita?" Sandaling huminto ang dalaga at pinunasan ng panyo ang konting dugo na nakita niya mula roon. Lalo nagpuyos ang kalooban niya na maalala niya ang arroganting driver na nakaengkwentro niya kanina. Kung sinakay lang sana siya nito. Maya-maya'y natigilan si Sandra nang may marinig siya na ugong ng sasakyan papalapit sa direksyon niya. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa pinanggalingan ng tunog na iyon. Kumunot ang noon niya na makilala ang lumang pickup truck na sinira niya kanina. Napapitlag siya ng bumusina iyon bago pa man tumigil sa labi niya. "Ano bang hinihintay mo? Sasakay ka ba o hindi?" Masungit na sabi ng lalaki nang buksan ito ang salamin sa side niya at sumilip lang ng bahagya. Tumaas ang kilay ni Sandra. "Bakit ka bumalik at bakit mo ako pinasasakay? Akala ko ba wala akong maasahang tulong sa'yo dahil sinira ko yung pangit na sasakyan mo?" Naunahan agad siya ng pride niya. Huli niya nang na-realize na baka lalo tong magalit at tuluyin siyang iiwan. Palakas ng palakas pa naman ang ulan at dumidilim ng paligid sa malilitim na ulap. Kung pwede lang sana niyang bawiin ang sinabi at magpanggap na mabait. "Dahil empleyado ko ng bukid ni Luis at ayoko masirang reputasyon ng farm kapag napahamak ang isang aplikanteng kagaya mo." Malamig na tugon nito. "Pero kung di ako matinong empleyado," pambibitin nito sa sariling salita. Muntik mapanghiwi si Sandra. Siya, aplikante lang? Marano nga bang pakay niya rito? Gusto niya nang lunukin ng pride kahit sa mga oras na yun lang at tanggapin ang tulong na inaalok ng lalaki kahit lantaran naman itong sinabi na napipilitan lang ito pero hindi niya talaga kaya. "Thank you na lang pero hindi ako tumatanggap ng tulong sa mga napipilitan lang." Inhirapan pa niya to bago tumalikod at ipinagpatuloy ang paglalakad. "Ikaw ang bahala. Basta't huwag mong ipagsasabi sa mga tao sa farm na hindi kita tinulungan." Nang marinig niyang muling pag-andar ng sasakyan, tsaka lang nataranta ang dalaga. Mukhang seryoso talagang walang hiya na iwan siya roon. Huminto siya sa paglalakad at mabilis na pumihit pabalik. Iniharang pa niya ang sarili sa daanan habang nakataas ang dalawang braso para wag padaanin ang sasakyan. "Okay, fine. Sasama na ako sa'yo. But if I had a choice," panggagaya niya sa tono nito kanina. Binitin din ang sariling salita. Bit-bit ang payong, lumapit siya sa pinto na nasa passenger seat. Nakita niya ang pag-iling ng lalaki. Akala niya hindi siya nito pagbubuksan ng pinto. Gentleman naman pala. "Ihatid mo lang ako sa farm? Babayaran na lang kita kapag sumahad na ako as manager." Puno ng kumpiyansang sabi ni Sandra na makapasok at makaupo siya sa tabi ng lalaki. Hindi siya nag-thank you sa pagbukas nito ng pinto para sa kanya. Ngunit aminadong dalaga na agad niyang naramdaman parang sumikip ang mundo niya dahil sa init ng presensya nito. Hindi ito sumagot maliban sa mahinang tawa na parang nakakaloko. Tiningnan lang niya ito na masama pero hindi niya na ito nakita dahil pinaandar na ang sasakyan. Napasimangot na lang si Sandra sa pambabaliwala nito sa kanya. Hindi man lang sinulyapan ang legs niya na pinag-cruise pa niya. Makinis at maputi pa rin naman ang mga yon kahit maputik, samantalang siya di napigilan ang sariling sulyapan ng katabi at pasimpleng sinipat ng tingin. Gosh, this man was really tall. May bubuga rin kapag tinabi sa mga Italyano at iba pang foreigner na kasama na niya. Nagmukha nga masikip ang driver seat sa tangkad ng lalaki. Nagmistulang laruan ng manibelang hawak sa malalaking palad nito. "Huwag mo akong titigan habang nagmamaneho." Napaangat na mukha ang dalaga nang marinig ang sinabi niyo ng lalaki. Napanunok na magtamang mata nilang dalawa. Nakatiim bagang ito na kinakunot ng noon niya. "Bakit? Masama na bang tumingin sa'yo? And besides, hindi kita tinitingnan, no? Feeling mo naman?" Pataray na depensa niya. She hissed before she looked away. Paano ba kasi niya nakita na tinitingnan ko siya? At bakit kaya ang init agad ng ulo sa kanya ng lalaking to? First meeting pa lang naman nila. Kadalasan sa mga lalaking una nakakasalamuhan niya, humahanga na agad kay Sandra. Pero tong isang to, galit na agad sa kanya, bago pa man niya sirain ang sasakyan nito. Kung wala lang talaga siyang kailangan dito, kanina pa niya ito minura ng minura. Ngunit hindi niya papayagan na ito pa ang maging hadlang para magtagumpay siya sa farm na yon at may pagmalaki sa kanyang ama pagbalik ng Maynila.
Dahil parang wala namang balak ang lalaking kausapin siya o kahit magpakilala man lang na hindi nga tinatanong ang pangalan niya. Kaya inabala ni Sandra ang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Unang dumako ang mata niya sa loob ng pickup truck nito and she admit, kahit luma, malinis at maayos ang loob nun. Masarap din sa ilong ang amoy na nalalanghap niya o sadyang mabango ang lalaking katabi niya. Kanina pa niya napansin na kahit pawisan, nangingibabaw pa rin ang male scent nito na parang masarap habulin ng ilong kapag nalalanghap. Shut up, Sandra. Kailan pa bumaba ang taste mo sa lalaki? Mariing saway ng kanyang isipan. Ilang sandali pa natanaw na ni Sandra ang karatula na may nakasulat na Welcome to Bukid ni Luis Farm at aminadong dalagang namangha siya sa nakita ng mata. Akala niya kasi isa yung ordinaryong farm dahil sa kalsadang nadaanan niya. But Bukid ni Luis was huge and beautiful. Nakakalula ang lawak at magagandang siniring na daanan nila. Hindi siya sigurado pero sa tansya niya, mahigit 10 hectares ang hawak ng farm. Ang dami na nga nilang nadaanan tulad ng museum, zoo, orchidarium, hydroponics farm at mga farm-to-table restaurant bago nila narating ang isang maliit na kubo na yari sa pawid at kawayan. At kahit yun may napahanga si Sandra, she felt at home nang dalhin siya ng lalaki sa loob noon. Dito ka nakatira? Tanong niya nang ilibot ang tingin sa paligid. May isang set ng bamboo seat sa sala at center table gawa rin sa kawayan. May buhay na halaman nakalagay sa paso sa gitna noon. Pati sa ibang sulok ng kubo ay may mga halaman din. Kung sino mang nakatira sa kubo na yon, nagpapakita lamang iyon na mahilig to sa halaman. May puting kortinang nakahiwalay sa sala sa maliit na kusina. Bukod doon ay isang pinto lang napansin ni Sandra na marahil siyang silid na nakatira sa kubo na yon. Bahagyang tumaas ang kilay niya at sulok ng kanyang labi. Muntik na nang may bulalas ang paghanga sa bahay na yon dahil sa sobrang ayos at linis ng paligid. Buti na alala niya na baka doon nga nakatira ang lalaking kasama. Lumalaki pa ang ulo kapag pinuri niya. Sino nga ulit may-ari nitong farm? Pag-iiba ng tanong ni Sandra matapos siyang hindi sagutin ng lalaki. Sa halip ang farm na lang ang pinuri niya. Mukhang di naman pala siya kuripot kasi sobrang linis at ganda nitong bukid ni Luis. Ang lawak-lawak pa. For sure, malaki rin ang kinikita niya rito. Nagtataka lang ako kung bakit yung kalsadang papunta rito hindi niya mapagawa. Walang prenong komento ng dalaga. O baka dahil bulsa lang niyang mahalaga at wala siyang pake sa mga taong pumapasok dito? Kung tutuusin, ganoon din naman si Sandra. Wala rin siyang pake sa mga taong nagtatrabaho at tumatangkilik sa lahat ng kumpanyang pag-aari nila. Diba? Sobrang nainis lang talaga siya sa may-ari nitong farm dahil sa mga naranasan niya ngayong araw. Tigilan mo ang pagrereklamo at magpalit ka ng bago mo bago pa madumihan ng sofa. Sa halip, seryosong utos sa kanya ng lalaki bago pumasok sa pinto na nahulaan niyang silid. So tama nga ang hula niya na sa kubong yun to nakatira. Pagbalik ng lalaki, may dala na itong puting tuwala at toiletries na hindi pa nagagamit. Iniabot nito ang mga yon sa kanya habang seryoso pa rin ang mukha. Paglabas mo ng pinto, may makakita ka pang pinto na yero. Yun ang banyo. What? Anong pinto na yero? Hindi to sumagot. Mukhang naiinip na ito sa pag-abot ng tuwala na hindi pa rin tinatanggap ni Sandra. Kaya, pinatong na lang nito yon sa balikat niya. Hugasan mong mabuti yung sugat at mga galos mo para magamot pagkatapos mong maligo. Linisin mo rin ang banyo bago ka lumabas dahil may ibang gumagamit noon. Utos pa nito sa kanya at binigay ang toiletries bago siya tinalikuran. Pero bago pa to makapasok sa kusina, mulitang bumaling sa kanya. Oo nga pala, welcome dito sa Bukid ni Luis Farm. Yon tuloy ang siyang iniwan. Naiwan si Sandra ang kumikibot-kibot ang mga labi. Ano yun? Pakonsuelo sa pag-utos-utos sa kanya? How dare him? Kung di lang talaga maayos at malinis ang banyo na pinasukan niya kanina sigurado, puro reklamo na naman sana si Sandra. Ngayon lang siya naka-encounter na ang banyo nasa labas ng bahay. Dahil nalimutan niyang dalhin ng backpack na may mga lamang damit, kaya nakatapis lang ng towel nang lumabas siya ng banyo. Nagulat pa na makitang may mga ilan-ilang kalalakihan sa di kalayuan ang napahinto sa pagtatanim at napatingin sa kanya. What are you staring at? Naputol ang akmang pagsigaw ni Sandra nang biglang may humablot sa braso niya at hinila siya papasok sa loob ng kubo at yon ay walang iba kung hindi ang masungit na lalaki. Get off me, jerk! Asik niya rito na makapasok sila sa loob. Para kasi siyang napasa sa pagkakadikit ng mga balat nila.
Tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya na di kayang ipaliwanag ng dalaga. At naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang nagustuhan pa niya ang init na nagmumula doon. Lalo siyang nainis nang maalala na iisang lalaki pa lang ang nagpaparamdam sa kanya ng ganon. Ang estrangherong lalaki na nakilala niya noon sa bar at pinagtaguan siya. Bakit ka lumabas na ganyan ang itsura mo? Alam mo naman may mga tao dito sa labas, di ba? Sita sa kanya ng lalaki bago pa man siya makadistansya dito. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. At anong gusto mong gawin ko? Lumabas na nakahubad? Gumanti rin ng pagsusungit si Sandra. Nasa labas ang banyo mo at naiwan ko rito sa loob ang bag ko. Hindi ito nakasagot. Pero kung niknan siya, kulang na lamang sabihin nito, alangan namang ang banyo pa nitong mag-a-adjust, samantalang siya itong nakikigamit lang. Wait, bakit ka nagagalit ng gantong itsura ko? Anong paki mo kung rumampa man ako sa labas na nakatapis lang? Kinabahan si Sandra nang bigla itong humakbang para tawirin ang natitira nilang distansya hanggang sa gibla na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. He looked at her intently. That almost shivered her spine. Ngunit hindi nagpatinag ang dalaga at matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki kaysang umatras. You think you're scary. Taas noong sabi pa niya kahit na nga ba ang totoo ay parang binabay ng dibdib niya sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi porket isinakay mo ko at pinagamit ng banyo ay may karapatan ka na utos-utusan ako at sabihan ng kung ano ang dapat kong gawin? As if naman hindi ko alam na kaya mo lang to ginagawa ay dahil natatakot ka na baka tanggalin kita sa trabaho kapag naging manager na ako dito. Masyado nga talagang mataas ang tingin mo sa sarili. Hindi na ako nagtataka kung bakit dito ka pa napadpad. Makahulog ang wika nito bago dumilim naman ang anyo. Gusto sana niya itong usisain pero nagpigil siya. As if naman, sasagutin siya nito. Magbihis na ka na para maihatid na kita sa gusto mong puntahan dito sa farm. Utos na naman ito kay Sandra at tinuro ang nag-iisang pinto. Pagkatapos walang pasabi na iniwan siya. Gusto niyang tumili sa inis dahil wala pang lalaki ang gumawa noon sa kanya. Pero sa bandang huli sumunod din naman siya. Natigilan lang siya na makarating siya sa loob at napatunayan niyang silid nga ayon ang lalaki. Dahil nakita niya ang kanyang checkered long sleeve na suot nito kanina na nakasampay sa likod ng pinto. Sandaling napahinto sa paghakbang palabas ng pinto si Sandra na makita niya ang lalaki na nakaupo sa may sala. Tila hinihintay siya. Hinintay niya muna na magsalita ito bago lumapit sa kinaroroonan nito para kunin ang mga natitira pa niyang gamit. Ngunit nakatingin lamang to sa kanya. Walang kibo, siya ang unang di nakatagal sa pagtitigan nilang iyon kaya't umirap na lang ang dalaga. I'm leaving. Hindi mo na ako kailangan samahan pa. Kaya ko mag-apply na mag-isa. Tinaasan pa siya nito ng noo at takmang aabotin ang sandals niya na nasa sahig. Para lang matigilan na makitang malinis na ang mga iyon at hindi niya natatanda ang nilinis niya iyon sa banyo kanina. May hindi pa nagagamit at tsinelas sa loob ang ginamit niya kanina. At yun ang suot-suot niya hanggang ngayon. Kunot ang noo, binalingan niya ang walang imek na ring lalaki. Naiwan mo sa labas kaya't nininis ng isa sa mga kasamahan ko? Malamig na paliwanag agad nito bago pa man siya makapag-usisa. Really? Kung sino man siya, buti pa siya may malasakit sa akin. Aminado si Sandra na medyo na-touch siya sa gumawa noon sa sandals niya pero hindi lang niya ipinakita sa kaharap. Hindi katulad ng iba dyan. Tiningnan siya nito ng masama. Akala niya susumbatan siya nito sa pagpapasakay at pagpapatuloy nito sa kubong yon. Pero nagulat siya nang sa halip. Hinila siya nito paupo sa upuang kawayan. Mabilis itong kinuha ang medical kit na ngayon lang niya napansin sa ibabaw ng center table. Sa lubong ang mga kilay na nilabas ito ang bulak at hydrogen peroxide. Literal na napanganga si Sandra dahil sa biglaang pagluhod ng lalaki sa harap niya at inunan nitong lapatan ng maliliit na galos sa binti niya. Hindi niya napigilan ang mapakagat labi nang maramdaman niya ang mainit itong kamay na humahawak sa binti niya. Hinaplos pa nito ang balat niya na para bang inaalam kung gaano kahaba at kalalim ang gasgas nun. Itaas mo ang paa mo, ipatong mo sa lamesa. Walang emosyon na utos naman ito sa kanya pagkatapos lagyan ng band-aid ang galos niya. Hindi alam ni Sandra kung paano siya nito napasunod. Nakita lang niya ang kanang paa na nakapatong sa center table.
Wala pa ring imik ang lalaki na ginamot naman ito ang ilang galos sa talampakan niya at pagkatapos, saka pinagtuunan ng pansin ang mas malalaking sugat sa paa niya. Pinag-aralan pa nito yon sandali. Napapikit ang dalaga. She felt something strange when his huge and calloused hand caressed her wound carefully. Nang masigurong nalinis na ng mabuti, ang sugat na iyon saka lang din ito yung nilagyan ng band-aid. Sinuot pa ang isa sa mga paa niya ang sandals niya. Saka lang nagawang magsalita ni Sandra nang ligpitin na nito ang ginamit sa paglilinis ng mga sugat at kalos niya. "Why are you helping me? Hindi naman ako masusugatan na malaki kung sinakay mo lang agad ako kanina." Nanulis ang huso niya. Bigla kasi siyang nanliit sa tangkad at sa height niyang 5 feet and 8 inches nang tumayo ito sa harapan niya. Tahimik na tumayo ang lalaki at sinara ang medical kit. "Ganyan ka ba talaga kung magpasalamat?" Tila nagtitimping wika nito. "Miss, I have a name." Sansalan niya sa iba pa nitong sasabihin. "It's Michaela Cassandra Munti ka niya nang mabanggit ang apelido. Buti na lang naitikom niya kagad ang bibig. "Sandra for short," he sighed. "Okay, Sandra. Hindi mo na pala kailangan magpasalamat pa." Puno ng sarkasmo ang boses nito. Napasimangot siya. Hindi niya yon nagustuhan. Pero aminado naman ang dalaga dahil hindi niya kayang banggitin ng kahit simpleng thank you lang sa kagaya nito. Wala yon sa vocabulary niya. "Aalis na ako," imbes ay sabi niya. "Sabay tayo at kukuha ng mga gamit niya. Sabihin mo lang sa akin kung saan banda dito sa farm ang pupuntahan ko to submit my application. Maraming tao sa labas. Magtanong-tanong ka na lang." Iritadong sagot nito. Napipikon, tinapunan niya ito ng tingin. "Nandito ka na lang din naman. Bakit di pa ikaw magsabi sa akin? Dahil hindi ka marunong magpasalamat, diba? Ibig sabihin ayaw mo ring tumanggap ng tulong." Di makapaniwalang napatitig siya rito. Naawi sa pagmamasid sa mukha nito ang balak. Napakikipagtalo sana ni Sandra. Ubod pala sana ng gwapong isang ito kung di lang saksakan ng sungit.